Inilatag na ng Bureau of Immigration ngayong holiday season ang hakbang at update sa mandatory departure ng mga dayuhang POGO employees. Ating alamin ito kasama si Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Ms. Dana, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo at magandang tanghali din po sa mga tumatangkilik ng inyong programa. Sa inyong assessment, nagsimula na po bang dumating ang mga biyahero o turista sa bansa para sa darating na holiday celebration? At ilang pasahero po sa ngayon ang inaasahan ninyo? Marami-rami po ang mga bumabiyahe ngayon. Actually, talagang kita natin physically, no, na ang dami ng pumupunta sa ating mga paliparan, arriving passengers, as well as yung mga departing Filipinos upang yun naman mag-celebrate ng holiday season sa ibang bansa. Ang ating nakikita or possibility po na maging figures natin is 110,000 arrivals and departures per day. Yan po ang nakikita natin. 110,000 travelers, maybe around 50,000 departures, 50,000+ arrivals sa mga susunod po na araw. So, Ms. Dana, ano po yung inilatag na deployment ng BI personnel ngayong holiday season para makatulong na maibsan ang congestion sa mga paliparan? Yes, ready po ang Bureau of Immigration dito sa tinatawag natin na peak season. Nag-deploy po tayo ng karagdagang mga tauhan as augmentation team. Mahigit 30 po na immigration personnel ang nilatag po natin sa mga paliparan upang tumulong po na maibsan ang mga pila. We have also in place yung atin pong mga mobile counters that are there on standby kung kinakailangan po, kung makitang humahaba ang pila. Meron tayong additional personnel na tumutulong po sa kanila. And of course, yung atin pong mga electronic gates, we really recommend the use of these electronic gates para mas mabilis po yung pila ng mga dumadating naman po na Pilipino. Ms. Dana, ngayong taon, pinayagan na ang mga Bureau of Immigration frontliners na bumati sa mga biyahero ngayong Kapaskuhan. Ano po ba ang detalye dito? Well, it's a different thing ngayon for this Christmas season. Pwede pong bumate kasi nakita natin na it's really part of Philippine tradition. It's really part of our culture na maging warm and welcoming tuwing Kapaskuhan. Ang pagbati po ay walang masama, nakikita natin. As long as hindi po tatanggap ang ating mga tauhan ng kahit anong regalo or token or anything po from the traveling passengers. Yun po ang ipinagbabawal. Pero ang pagbati po as part of our culture ay maaari po natin gawin. Yun lang ang advice natin sa ating mga frontliners is to ensure na inclusive po tayo, even those naman religions who do not practice or who do not have Christmas, maaari nating batiin ng ibang uri ng pagbati just to celebrate itong holiday season kasi ito talaga after the pandemic. Ito yung nakita natin, nag-rebound na yung mga biyahero. Marami na pong umaalis, marami na pong dumadating na passengers, and mukhang we're back on track. Nandun na ulit tayo sa pre-pandemic levels. Kaya gusto natin, maramdaman din naman po ng mga kababayan natin at ng mga bisita natin that the country is a warm and welcoming country. Pakita natin yung hospitality natin. Pero bawal pong tumanggap ng regalo, ang pagbati lamang po. Nakikita naman po ninyo sa CCTV monitor siguro na may bumabate, tapos makikita nyo rin kung may iaabot at kung may tatanggapin. Yes, yung CCTVs po natin, high resolution ito. Nung pinapanood nga namin yung CCTV, ultimo yung kuko ng immigration officer, kitang-kita natin kung nakagupit po ba. So, ganun po kalinaw yung CCTV cameras natin. So, makikita po kung merong mga activities or kung anong kaduda-duda doon sa ating mga counters. Kaya siguro doon sa traveling public, instead of gifts, instead of tokens, maganda po na ang nire-request na lang natin sa mga frontliners din natin ay yung matamis na pagbati at pag-hello, pagbati ng Merry Christmas ngayong holiday season, kung saan naman yung mga frontliners natin ay talagang nagsasakripisyo at kahit midnight, Kapaskuhan, bagong taon, instead of being with their families, they are serving the traveling public. Ms. Dana, sa ibang usapin naman po, dahil matatapos na po ang buwan ng Desyembre, hingi na rin po kami ng update sa mandatory departure ng mga dayuhang POGO workers. Ilan na po sa mga ito ang nakaalis na at ang ilan po ang mga inaasapang lalabas ng bansa?
Marami-rami pa po ang ine-expect natin na aalis. Siguro nasa mga 6,000 pa yung mga expected natin na aalis ng bansa. At sinistress po natin, paulit-ulit po nating sinasabi, walang extension ang December 31 deadline. Wala na pong pag-asa na ma-extend ito at wag na po nating patagalin pa dun sa mga foreign POGO workers. They are expected to leave before the December 31 deadline. Doon po sa figures natin, out of around 33,000 foreign nationals, karamihan po niyan, 21,000 have already downgrade their visas at nakaalis na po dyan, karamihan po ng mga nag-downgrade na yon. So ina-expect po natin siguro mga 6 or 7,000 are left to leave the country in the next few days. Ilang araw na lang po, parang mahigit isang linggo na lang ang inaasahan natin na pag-alis po nila. Because if they do not leave after December 31, yun naman po, abuti na po sila ng blacklisting. Deportation proceedings na po tayo and blacklisting. So given that, ano naman po yung mangyayari dun sa mga hindi aalis, lalo na kung may mga ilan sa kanila ay nagkaroon na ng asawa o pamilya dito sa Pilipinas? That's the advice that we are giving po if they have reason to come back to the Philippines. Kagaya niyan, meron po silang asawa, meron silang anak dito sa Pilipinas. They should comply with the regulations. They should go out of the country as part of the downgrading in order to leave. And they may return kung meron po silang rason, lehitimong rason na bumalik po sa Pilipinas. Kasi kapag hindi po sila umalis, hindi po sila nag-comply doon sa regulations, they will be blacklisted, meaning they will be prevented from re-entering the Philippines at lalo pong magiging mas mahirap sa kanila na mag-reunite with their families. That's why we follow the policies of the national government to downgrade na po yung mga visas nila, itigil na po yung operations sa mga online gaming companies at lumabas na po ng bansa ang kanilang mga foreign workers. Okay, huli na lang, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan ngayong Kapaskuhan. Yes, ngayon pong holiday season, naasahan po natin na maraming babiyahe sa mga susunod na araw up until the first or second week of January. So pinapaalala po namin yung inyong e-travel para din na pong sulatan at least 72 hours bago po kayo umalis or dumating. etravel.gov.ph. Libre po ito, wag po tayong magpapaloko sa mga website na phishing ng information at nang loloko po at naniningil. Libre po ang e-travel and you may do it at the comforts of your own home. And we also remind po yung public kapag babiyahe po sila departing the Philippines to be at the airport at least 3 hours prior to your flight. Pag check-in na po, dire-diretso na po sa boarding gate after immigration. Kung gusto po natin na mag-relax muna around the area, we can allot a bit more time para maging smooth and seamless naman po ang inyong bakasyon. And makakaasa po kayo, ang mga tauhan po ng Bureau of Immigration, kahit Pasko, kahit Bagong Taon, holiday season, andito po kami para magserbisyo sa inyo. Doon po lalong-lalo na sa ating mga paliparan. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration.